Mga kapatid, inabot na ng gabi si Christian dito. Kaya lang, nasisisi ka daw nung may-ari nito. Bakit ka ba sinisisi nung may-ari? Yung sinasabi po kasi ng may-ari kaninang umaga, yung dinala dito yung unit na to is yung concern niya yung may maingay na sumisipol na para bang sa belt yung maingay. Then nung sa mga ginawa lang naman dito is yung nagpalit ng oil pan gasket kasi grabe yung tagas ng ano niya, gasket. And tapos yung nagpalit kami ng o-ring ng distributor cap. Kasi tumatagas doon. Sakit ng rebo kasi, yung mga naka 7K na ganito, sakit ng rebo, yung o-ring doon sa distributor, tumatagas. Okay, so ano ang ginawa mo nung pinalitan mo na ng o-ring? Anong nangyari pagkatapos noon? Nung napalitan na po ng o-ring, wala na rin sa timing yung distributors. Yung ano niya, doon kami natagalan sa pag-timing ng distributor niya. Oo. Kasi nga, binunot nyo nang hindi naka-timing. Yes, sir. Dapat kasi pag bubunutin mo yan, at least naka-top dead center ka. Pero hindi naman malaking issue yun. Sa mga ganitong makina, hindi malaking issue kahit bunutin mo yung distributor. Yes, sir. Kasi madali naman siyang i-timing. Tanggalin mo yung spark plug, di ba? Yung piston, pataasin mo ng todo. TDC. Oo, TDC. Tapos itatapat mo ngayon yung ating distributor. Eh ngayon, nung bago ako umalis kanina, sabi ko nga, masyadong malakas yung higop ng advancer. Ang advancer kasi, ito po karburador ang advancer, kapag ka naka-minor, halos walang higop to. Yung vacuum. Ngayon, pag inilagay mo dito, yan, kapag ka ina-accelerate mo lang, doon lang hihigop yung vacuum at ngayon, i-advance niya yung timing. Yes, sir. Kapag ina-accelerate mo. Kasi, pag nasobrahan ka ng advance sa distributor, mahirap i-start yan. Yes, sir. Pag sobrang advance. Eh ngayon, ang nangyayari, pag ini-start niya, higop kagad yung advancer, hindi nyo ngayon mapagana ng maayos yung makina. Nung pinagana nyo na, ano nang nangyari? Nung napagana namin, sir, yung nangyari, sir, is yung makina niya is hindi palyado. Hindi maganda yung minor. Yung minor. Oo. Eh pagdating ko, parang sinisisi na yata kayo na may-ari. Ang sabi niya sinasabi ng may-ari na daw is hindi nga po ganun yung yung unit na to nung dinala dito kaninang umaga. Walang problema. Walang problema. Ang ibig niya sabihin. Yung concern lang talaga is yung may maingay lang na para bang sa pulley. May maingay talaga, yun ang concern niya. Opo, sir. Ngayon mga kapatid, pagdating ko kanina, medyo si sir. Medyo mainit na ulo kasi nga inabot na sila ng gabi. Pero sabi ko, huwag kang mag-alala, kayang-kaya natin yan. Kaya lang kasi ako po'y may pinuntahan. Ako po'y nakipag-meeting kanina kay Tikman, kay General Tikman. Yan, nakipag-meeting ako dahil nga sa pinaplano naming palakihin na po itong Autoruns. So ngayon po mga kapatid, pagdating ko rito kanina, umaandar, mataas ang minor. Sabi ko, ba't ang taas ng minor? Kasi pag binaba mo yung minor, namamatay. Takbuhin mo nga yung brake cleaner natin nandoon sa table. Ngayon, sabi ko, tanggalin yung air cleaner. So, kinalas nila, pinaandar namin. At kapag tinatakpan namin itong ibabaw ng karburador, ay tumataas yung minor. Kapag po kasi ganoon ang sitwasyon, tinakpan mo itong pinakabibig ng karburador, tumataas ang minor, ibig sabihin, mayroon siyang singaw sa vacuum. Meron siyang hinihigupan ng hangin na hindi dumadaan dito sa karburador. Kaya po, ang ginawa namin, kumuha kami ng mga hose at pati yung doon sa hydrovac ay tinakpan namin para malaman namin baka mamaya itong hydrovac ay sira rin. Kapag sira ang hydrovac, singaw din yan ang vacuum. Kapag sira ang PCB, singaw din ang vacuum. At kapag itong mga hose na to ay may mga problema, singaw din ang vacuum. Kaso lahat yon okay. Ngayon, sabi ko kay Christian, sino ba inutusan kong kumuha ng brake cleaner? Ako, sir. Inutusan kong kumuha ng brake cleaner si Christian. At medyo napatingin sa akin yung may-ari, yung mag-asawa. Ano mo brake cleaner? Di naman brake ang pinapaayos nila. Kasi sabi po ng may-ari, walang problema to. Walang problema yung makina namin pagdating dito. Walang problema yan. Ngayon, ipinakita ko sa kanila na yung kanilang makina may problema bago pa nila dalhin dito po yon. Sige, start mo ngayon, Christian. Kabit natin to. Kabit mo to. Sige, okay na yan. I-start natin ang engine nito. At papakita ko sa inyo bakit ako may brake cleaner dito, kung ano ang trabaho nito dito sa gagawin nating troubleshooting.
Yan, gumagana na po. Pero, palyado to. Ayan, no? Umaalon. Kapag po ganyan kasi, mga kapatid, mayroong hangin or vacuum na lusot dito sa karburador. Tingnan, no? Pagkatakpan ko to, oh. Mataas, oh. Kapag gano'n, may singaw na hangin. Nasaan ngayon yung singaw na vacuum na yon? O ito, pakita ko po sa inyo, gamit ko ang brake cleaner. Bubugahan ko ng brake cleaner yung intake manifold nito. Doon mismo sa pagitan ng cylinder head, dito ka. Sa pagitan ng cylinder head at saka yung intake manifold na pinapatungan nito. Yan, ito kasi nakalagay doon sa intake manifold. Tignan nyo po, tumataas yung minor, oh. Oh. Mga kapatid, yung may-ari nito, buong maghapon na nandito. At siya rin mismo, nakita niya kung paano ginawa ni Christian yung pagpapalit ng o-ring doon sa distributor at yung pagpapalit ng oil pan gasket. Dito po ay walang ginalaw sa karburador at walang ginalaw doon sa intake manifold. Pero nung sinabi ko sa kanya, singaw ang intake manifold mo, ayaw po niyang maniwala. Kaya nung ginamitan ko na ng brake cleaner, bakit po nagkakaganon? Dapat po kasi yung intake manifold, yung mga intake valves ay kukuha lang ng gasolina dito sa karburador. Yun. Hihigupin niya yung gasolina na ibinibigay ni karburador. Kaso ang nangyari, dahil nga ho singaw, yung pagitan ng intake manifold at saka ng cylinder head, kumukuha siya ngayon ng fuel or ng ito nga yung brake cleaner dito sa pagitan nito. Ayan, oh. So hindi po tama 'yon. Kaya po ang nangyari, palyado, kasi ang nangyayari ngayon ay lean. Lean ang kanyang mixture dahil nakakakuha siya ng hangin sa labas sa atmospheric pressure na dapat sana kukuha siya ng hangin dito sa karburador kasabay yung gasolina. Nakukuha siya ng tamang ratio ng hangin at gasolina dito po sa karburador. Okay, Christian, one more time. Ha? Hindi na, ito. Pakita ko. Ikaw nga ang magbuga, oh. Para malaman mo. Ayan. Oh. O, sige, patayin mo na. Patayin mo na. Sige. Mga kapatid, iba po ang gasolinang engine, iba po ang diesel engine. Magkaiba po talaga sila ng trabaho. Si digasolinang engine, umaasa po yan sa kuryente, bigay ng distributor, umaasa rin yan sa hangin at sa gasolina. Kaya po, kapag nagkaroon ng problema ang vacuum mo, sigurado ganito ang mangyayari. Kapag wala kang mahigop na hangin, galing dito, ay hindi ka rin magkakaroon ng magandang mixture. Dapat, ang makukuhang ratio ng mixture natin sa hangin at sa gasolina is 14.7:1. Yan po sa digasolina. Kaso ang nangyayari dito, dahil sa humihigop siya ng hangin dito sa may pagitan ng intake manifold at ng cylinder head, hindi na dumadaan ngayon yung higop niya dito, kaya talagang hindi po tama yung ratio or yung mixture na nakukuha niya. So Christian, ngayon ba naintindihan mo na? Yes, sir. Kasi ito po, estudyante natin. Kailan ang graduation mo? Sa July. July. Yung mga ganito kasi, pag hindi mo na-encounter talaga sa eskwela, di ba kasi doon sa eskwela, papakitahan ka ng makina sa eskwelahan, hindi naman umaandar. Yes, sir. Di ba? So ito yung actual. Ngayon si Christian, hindi niya na ngayon masasabi na hindi niya na-experience to. So marami pang mga digasolinang sasakyan, yes, na kapag ganyan ang problema, nanginginig, nangangatal, okay naman ang mga spark plugs mo, okay naman ang karburador mo, pero yun nga, lean ng mixture, dahil nga siguro sa pwedeng sira ang hydrovac mo, sisingaw ang hangin, sira ang PCB mo, sisingaw ang vacuum, or sira nga yung gasket doon sa intake manifold. So, yun po ang nangyari dito at nakita po ito mismo, actual na ipinakita ko doon sa may-ari na ang may problema ay yung kanyang intake manifold. Ano sabi ng may-ari? Ha? Wala, sir, wala siyang masabi. Ngiti-ngiti lang siya, no? Sabi ko sa may-ari, sino huling gumawa nito? Ayaw niyang sabihin kung sino huling gumawa. Kasi nga po, singaw po talaga yung kanyang intake manifold at hindi po mangyayari yan ng pinalitan lang namin yung o-ring dito. Ang ibig sabihin nun,
Dati ng singaw yan at yun yung naririnig niyang hissing sound. So ina-adjust lang niya sa mataas na minor kaya po siya nakarating dito sa amin. Actual naman niyang nakita kung paano ko tin-troubleshoot ito, medyo nabuksan ko lang kasi yung polo ko kaya nakalabas yung aking tiyan. Pero ipapakita ko pa rin po sa inyo, tatakpan ko na lamang po yung aking tiyan dahil mainit po dito sa Autoran, sa aming talyer. So ngayon Christian, yun na lamang ang gagawin dito, okay naman ang karburador. So tatanggalin mo ang intake manifold, madali lang tanggalin yan at gawa natin ng gasket. Oo, gawa natin. At yan ay okay na yan bukas. At ayusin nyo ulit yung timing. Yes, sir. Kasi atrasado yung timing na yon. Okay? So ngayon, hahanapin mo rin yung vacuum na para doon sa advancer. Magrenta ka muna ng pamalengke mo. Mamaya, saka ba mamalengke? O tagig, mahuli ka pa. Naku, para sigurado tayo na yan. Merit yan. Magagawa naman yan eh. Tailik. Yun lang ang problema mo, singaw ka lang eh. O, pati ngayon ito, atrasado timing yan. Mali lahat yan, hindi yan advisable na gamitin. O, tignan mo, ulitin ko. Singaw yung manifold niya, o. Gasket. Kung walang makuha, gawa na lang ng gasket yan. Ilan mo ito? Bukas mo na lang din balikan hapon. Ano? Para sigurado eh. Biro mo kahit dito, oh. Huli. Huli problema. Papatanggal mo tong salamin, hindi na? Hindi, papatanggal mo yan. Oo. Pagkatapos na mag-clear ng primer, primer ang tumubo. Oo, primer. O, tapos, kalihan ng primer, titin pa ko ulit. Oo. Tatanggalin mo na po ito. Lahat ng goma, no? Opo. Tanggal tayo. Kasi mga kapatid, itong Volkswagen na to, ay ang original na kulay nito ay blue. Nagkasundo na ba kayo kung anong blue ang ilalagay dito? Opo, nandito Oo. yung ano niya, kulay niya. Oo. Ay, ito pala. Oo. Dala mismo nung may-ari. Oo, yan yung blue na kulay na ipipinta dito sa Volkswagen na ito. Kasi po, yun yung original niyang kulay. Nagtataka naman din yung may-ari ngayon bakit ito ay pinalitan ng kulay na hindi naman change color sa LTO. Ngayon, dahil itong papeles nito ay na-storage sa LTO, hindi nila ngayon makuha yung papeles kapag ito ay dinala sa LTO dahil nga nag-iba yung kulay. So, kine-question po sila. Kaya ngayon, ibabalik muna namin sa original na kulay. Nandito naman yung Xerox ng OR sa CR. So, yun nga po na pinakita ko sa inyong color palette ang ipipinta po dito sa Volkswagen po na ito. Kaya kung halimbawa, magpapalit po kayo ng inyong kulay, mga kapatid, sa inyong mga sasakyan, napaka-importante po na iyan ay dalhin nyo sa LTO para ma-change color. Kasi po, kapag kayo ay nahuli ng HPG or ng LTO na iba ang kulay ng inyong mga sasakyan, naku, matinding ayusan po ng dokumento yan at baka kayo ma-penalty ng malaki. At may impound pa po ang inyong mga sasakyan. Kaya ito, since nasa storage naman ang papeles nito, bago nila makuha yung mag-asawa po na ito yung kanilang baby, nagagamitin pa ro nila diyan sa Ilocos, uwi daw sila doon, ito muna ipipinturahan namin. At ito po ay ipinapakita namin sa vlog, sa video, para po makita nyo na itong Volkswagen na to ay talagang pinalitan po namin ng kulay, ibinalik namin sa dating kulay. Ito po ay 1303S. Restored na restored pa itong unit na to. Kaya nga makikita nyo ito, kakaiba to mga kapatid. Ito po ay naka MacPherson, yan, na suspension. Yan, MacPherson po ang kanyang suspension. Samantalang, yung mga lumang Volkswagen ay naka-torsion bar. Katulad po ni Mong Pagong na ginagawa ko doon. Kaya ito, maganda po yung suspension nito, malambot. Ito naman pong likurang bahagi ng kanyang suspension ay balik pa rin po doon sa original na naka-torsion bar po ito. Kasi nandito yung bigat, nandito yung engine, pero kung mapapansin nyo, iba na rin yung kanyang axle. Hindi po katulad nung kay Mong Pagong na solid na bakal at nandun sa loob yung axle. Ito po iba na, pati yung rubber boots na ginamit dito. So itong 1303S na Volkswagen, talagang maikukumpara mo na to sa medyo nagmomodelo ng sasakyan. At kung bubuksan natin to, ito po kasi ay may dashboard na. Ayan medyo madilim lang, may dashboard na po siya. Ngayon, dahil sa ito po ay change color, ibabalik natin sa dating kulay, talagang labas at loob
ay pipinturahan. Dapat walang matirang charcoal gray dito po sa Volkswagen na to para maganda po talaga siyang tignan. Mainit. Okay mga kapatid, ito na yung 17-inch na mugs na ilalagay natin dito kay Mong Pagong. Saktong-sakto naman yung kanyang pagkaka-offset at ipakita ko sa inyo yung kabila. Ito na yung kabila na ano na rin namin, na i-mount na rin namin. Medyo madilim lang. So magiging maganda talaga ang forma ni Mong Pagong kapag po ito'y nakumpleto na po namin. Yung dalawang panglikod ay tinotorno pa po ni Engineer Tolitz doon. Kasi nga po, tayo ay nag-convert ng PCD from 130 PCD, yun yung original ng Volkswagen, at ginawa po nating 114. Ito naman pong mugs na to ay universal, may 114 at meron po siyang 100. Kaya po, doon sa mga interesado para sa inyong mga Volkswagen na i-convert natin ng ganitong mga klaseng mugs, punta lamang po kayo dito sa Autorans at gagawan po namin kayo ng adapter na 130 to 114 or 100 na PCD para magamit nyo ang inyong mga modelong mugs. Maganda rin pala ang magiging forma ni Mong Pagong. Kaya naman kasi hiniram ko muna itong mugs ng aking Honda City, yung ginagamit ngayon ni Junior. Kasi naman po, ako po ay na-inspire nung isang sasakyan na ginagamit po namin dito. Papakita ko po sa inyo, ganun din po ang gulong, malaki din. Tara po, puntahan natin. Okay mga kapatid, ito muna yung hinihiram kong sasakyan. Ito pong 86. Ang laki rin po talaga ng gulong, oh. Sobrang laki. 18. Naka 18 po. Yung pong kay Mong Pagong ay naka 17. Ito naman po ay naka 18 mugs. Kaya po malaking malaki talaga ang gulong nito. Kasi yun naman talaga yung bagay na bagay sa ganito pong sasakyan. Ito pong mga ganitong sports car. Ito po ay hindi amin. Ito po ay kay Kuya Larry. Inaayos-ayos lamang po namin. Pero ginagamit-gamit ko para maramdaman ko lahat yung mga kalampag na aayusin po namin dito. Kalampag din. Oo. Langit-ngit sir pag Oo. medyo makalampag sir. Mga ball joint yan. Kapalit na po sa mga... Nagpalit. Ay, oo. Ano na mga pinalitan mo? Mga ball joint. Ball joint. Mga siguro mga 5 months na. 5 months na? Nailulubog mo ba sa baha? Hindi naman. Araw-araw kasi ginamit ko. Oo. Tignan natin kasi, ayun oh, may maingay. Oo, may lumalaban. Malamang yun na rin yung kumakalampag. Nato mo, may lumaban may tumunog Mga kapatid, ito pong Toyota 86 ay papipinturahan din po ito ng may-ari. Dahil sa nakita niya yung trabaho natin, yung mga pagpipintura natin, talaga namang maganda. So ang gusto niya, ibalik yung dating ganda nito, yung dating kintab niya. Kaya po kailangan talagang pinturahan. Medyo pale na rin po kasi, faded na yung, yung top coat niya. Kahit ito i-wax natin, yung dating kapal ng top coat nito ay nawala na, manipis na po. Kaya ito po ay pipinturahan din. For the meantime, ginagamit-gamit ko po siya para malaman ko kung ano pa yung mga maiingay dito kasi may kalampag dahil nga po kapag manipis ang inyong ginamit na gulong, ang inyong tire, ay medyo matagtag po yan. Kaya ngayon, naglabasan po yung mga ingay nito. Kaya ito muna yung aking gagamitin. Siguro next week, final na kung ano yung mga kakalasin dito at iyon po ay aayusin natin.